Minsan sa isang malawak na palayan, isang ama na halos umidad na sa pag-aari ng palay ang kumakain ng kanyang agahan, itlog, kamatis at kanin. Sa araw-araw ngang ginawa ng Diyos, hindi pa nga sumisikat ang araw, ay nasa bukirin na itong si Kaboyong upang magtrabaho. Kahit na minsan may iniindang masakit sa katawan, kakayanin niya para sa kanyang pamilya. Sisimulan niya ang kanyang araw sa pamamagitan ng panalangin at isang tasa ng kape. Kailangan kasi niyang makatapos agad sa pagtatrabaho, maisako agad ang lahat ng ginapas na palay para kinabukasan maging pera na agad ito at magamit ng kanyang mga anak. Nabiyayaan kasi itong si Kaboyong ng 3 anak na babae. Lahat sila matatalino, mahusay sa eskwelahan at ang panganay nga niya ay kambal pa. Mula elementary pa nga lamang hanggang sa makapagtapos ng sekundarya ay palaging kasama sa honor, palaging may award, trophy at certificate ang magkakapatid na ito. Siyempre, bilang isang mapagmahal na magulang, gagawin ni Kaboyong ang lahat. Masuportahan niya lamang ang kanyang mga anak sa mga pangarap nila at mga naisin sa buhay. Kaya nga lang dahil medyo mahirap talaga ang buhay, naging pagsubok ito para kay Kaboyong. Hindi niya ito kinaya, kaya nga naman napatigil ang kanyang bunsong anak ng halos 1 taon. Pero hindi tumigil sa pagkatrabaho itong si Kaboyong. Bagkus, nilakasan niya ang kanyang loob, dumalangin siya sa Panginoon at ginawa niya ng paraan na makapagtapos kahit papaano ang kanyang bunsong anak at doon sa Maynila, makapagpatuloy ng kanilang mga nasimulan. Bakit kamo sa Maynila? Paano ba naman? Nakapasa kasi ang kanyang 3 anak sa University of the Philippines or UP sa lungsod ng Quezon City. At bilang ama, isang karangalan ito para sa kanilang mag-asawa. Kaya agad niyang ginawa ng paraan at napilitan ng asawa nito na samahan sa Maynila ang kanyang 3 anak dahil nga puro babae ang mga ito. Mahirap na. Mahirap madisgrasya. Sabi ko nga sa aking kumpare, anong gagawin ko? Wala naman akong hawak na pira. Pasensyahan na lang kamo. Pero, teka, pare, si Kaboyong bagay yun? Tawagan mo nga. Kaboyong! Napakaaga naman niya. Kaboyong! Kaaga niyo naman. Halin mo na kahit makapagkape muna. Dali na at lalamig na ho ang kape. Napakaaga nyo naman, Kaboyong. Magsisimula pa lamang po kami magtrabaho, basang-basa na po kayo ng pawis. Buti na lamang po may extra akong dala dito. Magpalit muna kayo at baka matuyuan kayo dyan. Bati ng mga kapwa magsasaka ni Kaboyong. Maraming salamat, Utoy. Alam mo naman, hindi ba? Nasa labasan na ang truck ng palay. Kailangan kong matapos agad ito at nang nag-aabang na sila, nakakahiya naman. Baka sabi, pinaghihintay ko. At bukas kailangan kong maipadala ang pera sa aking mag-ina sa Maynila. Alam mo na, maraming bayarin sa Maynila, hindi ba? Napakamahal ng mga bilihin doon. Kumpara dito sa atin. Sagot ng matanda. Araw-araw sa buhay ni Kaboyong ang mag-ani ng palay ang kanyang pinagkakakitaan. Sa malawak niyang palayan na inaalagaan, doon siya kumukuha ng pera upang ipadala sa kanyang pamilya doon sa Maynila. Bunso sa 4 na magkakapatid itong si Kaboyong. Lahat ng kanyang mga kapatid ay pumanaw na dahil sa karamdaman. Sa kasalukuyan nga ay medyo may iniinda ng masakit sa katawan itong si Kaboyong. Kung tutuusin, ayaw sana ng asawa ni Kaboyong na iwan siya dun sa bukid. Pero anong gagawin nila? Puro babae ang kanilang mga anak at sa Maynila, mahirap na magsawalang bahala, mahirap magpabaya. Hindi naman sa wala silang tiwala sa mga ito pero mahirap nang tumaya. Noong sekundarya pa lamang ang kanyang panganay na kambal, ang mga ito ay scholar ni Governor kaya kahit paano naging magaan ito kay Kaboyong. Kaya nga lang, hindi naman scholar ang kanyang bunso. Sariling pera ni Kaboyong ang ginagamit ng bata upang makapagtapos ng pag-aaral. At syempre, alam naman nating lahat na hindi porke scholar ka ay libre na ang lahat ng pangangailangan mo. May ibang kagamitan at mga personal na pangangailangan. At ngayon nga na kolehiyo na mga ito, upa naman sa bahay ang kailangan niyang pag-ipunan. At ang lahat, si Kaboyong ang gumagastos. Napakalaki talaga ng utang na loob at pagmamahal ng kanyang mga anak sa kanya, lalo na ng kanyang asawa. Hello?
Hello? Hello, Tay. Tay, kamusta na po kayo? Naghapon na nagaho kayo. Bakit balita ko pinagtrabaho kayo sa bukid ngayong araw? Hindi po ba't may trangkaso po kayo? Bakit naman po kayo pumasok pa rin? Tay naman, sabihin niyo nga po sa akin. Kaya niyo pag akong magtrabaho. Kasi kung hindi na ititigil muna ako. Kahit sina Ate Kambal na po muna ang magtapos, saka na lamang po ako. Gusto ko po kayong tulungan, suportahan. Palagi na lamang po kayong katrabaho para sa ating lahat eh. Tay, hayaan niyo po kung tulungan ko kayo. Yan ang wika ni Janet na bunsong anak ni Kaboyong. Ano ka mo? Titigil ka na? Anak naman, bunso, hindi ako makakapayag. Hindi pwedeng ganoon. Kailangan makapagtapos kayo ng maayos at tuloy-tuloy. Kapag tumigil ka ngayon, hindi ko mapapangako sa iyo makakapag-aral ka pa pagkatapos noon. Mahina na ang katawan ko. Mahina pag tumigil ka pa ngayon, kaya hanggat kaya ko pang magtrabaho, itutuloy mo ang iyong pag-aaral. Maliwanag ba? Pero itay, malaki na po ang mga gastusin. Aawa na po ko sa inyo, tay. Ano ka ba naman anak? Janet, malaking tulong sa ating buhay ang scholarship na meron kayo sa kolehiyo. Sa inyo ng mga ate mo. Tandaan mo malakas pa ang tatay mo. Kayang-kaya ko pa naman. Sasabihin ko sa iyo kapag hindi ko na kaya. Pero hanggat kaya ko, magtatrabaho ako para sa pamilya natin, ha? Kumain ka na ba? Hindi nga nagpatinag itong si Kaboyong sa mga payo't sinasabi ng kanyang mga kamag-anak at mga anak. Maging asawa nga niyang si Lilia ay isip ng isip kung kamusta na nga ba siya, ang kanyang nag-iisang asawa. Dahil solo na nga ito sa bukid at napakalayo pa ng kabayanan. Lilia, isipin mo din, ang pamasahe mo balikan, halos aabot ng 1,000. Mabuti naman kasi ang kalagayan ko. Malaking tulong ang cellphone na ginagamit ko na tawagan kita. Naririnig ko ang boses mo. Pag naririnig ko ang boses mo, lumalakas ang aking loob, ang aking katawan. Nakakausap ko kayo ng mga bata at masaya na ako sa ganoon. May mga kapitbahay naman ako dito, mga kamag-anak ko ring mga are. Ayos ako dito, Lilia, mahal. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano dyan. Alagaan mo mga bata at huwag kang mag-alala sa akin. Kayang-kaya ko pa. Ha? Mahal na mahal kita, Lilia. Boyong naman mahal, hindi mo maaalis sa akin ng mag-alala sa iyo. Napakatagal ng panahon hindi kita nakikita at nakakasama. Ilang buwan pa bago ang bakasyon at napakatagal pa noon. Boyong, ang problema dito ay hindi naman kami makakauwi dyan sa bakasyon dahil magre-review pa ang mga bata para sa mga exam nila. Ang pamasahe namin if ever ay aabot ng 3,000 ang balikan. Mag-iingat ka dyan, mahal, ha? Sabik na ako sa'yo. Mag-iingat ka, mahal na mahal din kita. Saad muli ni Aling Lilia. Napapaluhan na nga lamang ng lihim itong si Aling Lilia dahil naiisip niya ang kanyang mahal na asawa at hindi niya ito pinapakita sa kanyang 3 anak dahil baka nga panghinaan din ng mga loob ang mga ito. Kinabukasan, mukhang napakatindi na naman na sikat ng araw. Itong si Kaboyong hindi nagpapapigil. Trabaho pa rin siya sa bukid ng trabaho. Kailangan niyang matapos ang ilang pitak panampalayan sapagkat nalaman niyang kailangan na pala ng kanyang mag-iina ng pambayad ng bahay, pambaon at pagkain sa araw-araw. Malapit na naman ang katapusan ng buwan. Itong si Kaboyong ay hindi na nga mapakali. Iniisip niya ang kalagayan ng kanyang mag-iina sa Maynila. Iba kasi talaga ang ugali ng mga kasera o landlady dun sa Maynila. Medyo strikto, sobrang higpit at sadyang mahirap pakiusapan. Doon sa bukid habang siya nag-aani, Kaboyong! Dumudugo pong ilong ninyo! Sigaw ng katabi ni Kaboyong sa pag-aani. Agad namang namahinga sa ilalim ng punong mangga si Kaboyong at nagdasal. Maya-maya pa ay tumindig na nga si Kaboyong. Nagsimula muli siyang magtrabaho, maggapas ng palay sa bukirin. Hanggang sa matapos sila, naging pera na ang lahat ng palay na kanyang tinrabaho at maipadala na sa kanyang mag-iina. Nang makarating nga siya ng bahay, itong si Kaboyong ay nakaramdam ng pananakit sa kanyang dibdib para mang tinutusok daw ang kanyang dibdib nang siya ay mahiga upang magpahinga. Sinubukan niyang hindi indahin ito
pero talagang napakasakit. Kinabukasan ng umaga, naipadala agad ni Mang Boyong ang kanyang pera sa kanyang mag-iina. Pagpatak ng katanghalian, tumawag muli sa kanya ang kanyang anak at sinabing, "Hello? Hello Itay, kamusta po kayo? Maraming salamat po, natanggap na po namin yung pera, naibayad na rin po namin sa bahay. Itay, nagdara po ba kayo ng pera para sa inyo? Pambili niyo po ng pagkain dyan, ng gamot kung kinakailangan. Huwag niyo pong pabayaan ang inyong sarili, ha? Mahal na mahal ko po kayo." Saad ng kambal niyang anak. Abay oo naman anak. Napakasarap nga ng ulam ko ngayon. Bumili ako ng inihaw ng manok na sa bayan at ng makatikim naman kahit minsan, hindi ba? Ikaw ba? Ano bang ulam niyo dyan? Tama ang iniisip niyong lahat. Nagsisinungaling si Kaboyong sa kanyang mga anak. Hindi totoo na bumili siya ng masarap na ulam. Hindi totoo na minatirang pera sa kanya. Ang totoo, wala siyang kapera-pera ngayon. Wala kahit 5. Naglakad lamang siya mula highway ng Kabayanan pauwi ng bahay. Kaysa nga naman daw bumayad pa siya ng habal-habal sa mahal ng pamasahe. Hindi na lamang. Kung kayo ang tatanungin, sa tingin niyo ba naging pabaya itong si Kaboyong sa kanyang sarili? Kinabukasan, talbos ng kamote ang kanyang uulamin. Pinitas niya ito mula sa kanyang taniman sa likod ng bahay at napansin nga niya na marami na siyang aanihing kalabasa, kaya naman pala hindi siya takot magutom. Marami naman siyang bigas at bagong ani pa, kaya naman kung gutom ang usapan, baka magawan pa niya ng paraan. Lumipas nga ang ilang mga buwan at halos 1 taon, pahinga muna sila sa pag-aani ng palay sa bukid. At ngayon, gulay, saging naman at pagbebenta ng kambing ang kanyang pinagkakakitaan upang mapunan ang kanyang mga pangangailangan at ang pangangailangan ng kanyang pamilya sa Maynila. Pero ang tanong, sapat ba ito? Magiging sapat ba ang halaga ng pera na iyon para sa pangangailangan ng kanyang pamilya? Siyempre, hindi. Palagi siyang kinakapos at upang makapagbayad lamang ng bahay ang kanyang pamilya sa Maynila, bumabali siya ng pera sa mamimili ng palay. Sa ganung paraan, nakakapag-abot siya sa kanyang pamilya. Ang hindi lamang nila alam, itong si Kaboyong ay tagtad na ng utang. Amoy kating ko. Teka lang, sabi ko na nga ba Kaboyong, kamusta po kayo? Amoy na amoy kating ko Mukhang masakit naman ang ulo ninyo. Sabi ko naman sa inyo magpahinga muna kayo, di ba? Teka lang muna, ilang taon na ba kayong solo sa buhay ngayon? Yung mag-iina nyo halos magka-2 taon na sa Maynila, di ba? Hindi po ba kayo nalulungkot niyan? Bakit hindi po kayo bumiyahe papuntang Maynila? At least, kayo lamang, mag-isa lamang kayo. Yung pamasahe mas maliit, di ba? Ano? Bati ng kanilang kapitbahay. Hindi na bale. Baka maligaw lamang ako sa daming kailangan sakyan. Maliligaw lamang ako. Pangalawa, sa mahal ng bilihin, siguradong napakamahal na rin ang pamasahe sa Maynila. Magaling pang kainin ko na lamang yun o ipabaon ko sa mga bata. Di bale, ilang taon na lamang makakatapos na sila. Baka sa ganung paraan makakapagsama-sama na kaming muli. Kunting tiis na lamang. Siyempre tayong mga ama ng tahanan, kailangan marunong magpursigi sa buhay at magtiis. Ang sabi ng matanda, siyang tunay naman ho talaga, Kaboyong. Ang sa akin lamang naman bilang kapitbahay ninyo nagmamalasakit na rin ay huwag niyong kalimutan ang inyong sarili. Mahalin niyo po ang inyong sarili. Huwag puro ibang tao, huwag puro pamilya. Unahin niyo rin po ang sarili ninyo, ang mga pangangailangan ninyo. Isipin ninyo, hindi na po kayo pabata. May iniinda na rin po kayo. Basta, pag kayo nangailangan, tawagin niyo lamang po ako. Alam niyo naman ang cellphone number ko, di ba ga? Ha? Okay? Okay. Sa puntong ito, ilang kalamidad na, bagyo at lindol ang dumaan sa bansa at halos wala nang mautangan ng pera itong si Kaboyong. Dahil nauunawaan naman siya ng kanyang mga inuutangan, hindi naman agad siya sinisingil ng mga ito. Sa umaga, walang tigil sa pagkatrabaho. Pagpatak ng gabi, hindi naman siya makatulog, hindi makapagpahinga dahil patuloy ang pagkirot ng kanyang dibdib.
Hello? Hello, Boyong mahal. Kamusta ka na ba dyan? Ba't hindi ka sumasagot ang tawag? Kaya na pa akong tumatawag sa'yo ah. Okay ka lang ba dyan? Balita ko yung malakas ang bagyo dyan ah. Ha? Naghapunan ka na ba? Masakit ba ang ulo mo? Kamusta ang likod mo? Ang palayan, kamusta? Ang bahay natin, may bubong pa ba? Mahal, sumagot ka naman. Abay Lilian, hindi naman sa lahat ng panahon ay hawak ko ang teleponong ito. Pero nais kong malaman mong maayos na maayos lamang naman ako. Kayo baga? Kamusta na baga kayo? May mga nasirang palay dito sa atin pero ayos lamang. Hindi pa naman namumunga iyong kaya hindi naapektuhan lahat-lahat. Ang bahay naman natin ay matibay. Ang haligi nito, ay, matibay pa sa akin. Ay nako Lilia. Ay, salamat sa Diyos. Alam mo ba, ngayon lamang ako nakahinga ng maluwag nang malaman kung maayos lamang ang kalagayan mo. Hindi kami makatulog sa gabi dahil iniisip namin kung kamusta ka. Hindi ka pa sumasagot sa telepono mo. Sa susunod nga, huwag mong ihiwalay sa iyo ang telepono mo, ha? Pag tumunog, sagutin mo agad. Ha, mahal? Tapos mag-usap ng mag-asawang ito, ibinaba na nga ni Kaboyong ang telepono sa may luha ng kanyang mga mata. Paano ba naman? Hindi niya malaman kung paanong sasabihin sa kanyang pamilya na meron siyang karamdamang malubha. Ang matindi pa ay sinira ng malakas na bagyo ang kanyang palayan at hindi niya rin alam kung meron pa ba siyang aanihin sa sunod na anihan. Idagdag mo pa ang problemang bitbit ng panay na pagtulo ng tubig mula sa bubungan ng kusina. At kaya naman pala hindi niya magawang sagutin ang mga tawag sa kanya ng kanyang asawa at mga anak ay dahil met-maya pala may tumatawag sa kanyang numero. At ito ay yung mga pinagkakautangan niya. Isang araw nang tumila na nga ang malakas na ulan, tumigil na ang malakas na ihip ng hangin, biglang bumisita sa kanyang tahanan ang kanyang mga pinagkakautangan. Ay nako naman Kaboyong, hindi ba't sabi ko sa inyo, kapag kami tatawag sa inyo, sumagot naman kayo. Pinagkatiwalaan namin kayo eh. Pinautang nga namin kayo ng pera nang walang hinihinging kahit anong requirements, di ba? Isa na naman, tumugon po kayo sa mga tawag namin na magkaunawaan po tayo. Basta ako Kaboyong, kahit isang malaking kambing na lamang po ang ibayad ninyo. Huwag nyo nga lamang tutubuan ha? Wika ng isa. Yung sa akin kahit palay na lamang Kaboyong, okay na ako doon. Baka may stock ka pa dyan. Ha? Bigay mo na. Para okay ka na sa utang. Para wala lang problema. At sa ganung paraan nga, nabayaran ni Kaboyong ang kanyang utang sa dalawang lalaking iyon. Ang problema, may 3 pang nag-aabang sa kanya. At siguro'y naawa na nga sa kanya kaya hinayaan mo na siya. Hindi mo na siya siningil. Okay na sana ang problema ng matanda. Kaya nga lang ay dumating na ang buwan na kailangan mag-thesis ng kanyang mga anak. Mayroong kailangang bayaran. Mayroong kailangang asikasuhin. Ito ay hindi mo maiipasa. Ito ay kakailanganin. Hindi mo kailangan gawin gamit lamang ang sipag at syaga. Kailangan may pera ka. Kailangan mayroong kang pagkukuhanan. At bilang isang magulang, kaunti na lamang. Makakapagtapos ng iyong mga anak, ngayon ka pa ba susuko? Ngayon ka pa ba aayaw? Sa puntong ito, hindi na nga malaman ng matanda kung ano bang gagawin niya. Nais niyang lumaban pa, ipagpatuloy pa, ang magtrabaho pa pero paano? Wala na nga siyang ibang madaingan. Isang umaga, ikinuwento niya ito sa kanyang mga kapitbahay na ang ilan doon ay malayo naman niyang kamag-anak. Diyos ko naman, sinasabi ko na nga ba Kaboyong, hindi ba't sabi ko nga sa inyo, hindi madali ang magpatapos ng anak sa kolehiyo. Hindi pwedeng ikaw lang lahat para sa sitwasyong ito. Yung isang anak nga ang hirap ng igapang sa pag-aaral, 3 pa kaya? Oo nga naman Kaboyong, ang problema pa, hindi mo inaamin sa kanila ang buong katotohanan, ang sitwasyon ng buhay mo, ng kalusugan mo. Alam niyo po niyan, Kaboyong. Sa ginagawa niyo po yan, baka magkasakit po kayo ng malala. Ang ending kayo pa may kasalanan. Hanggat maaari, huwag na po kayo maglihim sa kanila, Kaboyong. Ay, naku naman, yun na nga ba sinasabi ko Elena? Ha? Elena naman, mangako ka sa akin. Wala kang pagsasabihan ng mga lihim na sinabi ko sa inyong lahat dito, ha? Lalong-lalo na sa pamilya ko. Please. Napatahimik na nga lamang ang lahat. Tumalikod na nga lamang si Elena na kitang-kita ang pag-aalala sa kanyang mukha.
Nang sumunod na araw, bumisita itong si Ka Elena sa bahay ni Kaboyong upang dalahan ng masarap na sabaw at isang pakpak ng manok. Aba, napakainit pa nito ah. Basta kumain lamang po kayo dyan, Kaboyong. Ako na humbahala sa inyo. At sa pagkain po ninyo, wag mula ngayon. Hanggat kaya kong mag-share sa inyo ay tanggapin nyo na lamang, ha? Ilang buwan pa nga ang lumipas, biglang nangailangan ng pera. Napakalaking halaga para sa graduation fee ang tatlong magkakapatid. Maging si Aling Lilia ay medyo nag-iisip na, nagdududa na sa kalagayan ng kanyang asawa. Saan nga ba ito kumukuha ng ganong kalaking pera? Mahal, Boyong, napakatagal lang namang sumagot. Huling bayaran na ito. Napakatagal na panahon. Magtitira kami ng sapat na pera para sa pamasahe. Magkakasama na muli tayo, Boyong. Pero gusto ko lang munang malaman, sabihin mo sa akin ang tunay, ha? Boyong, saan ka ba talaga kumukuha ng pera? Magtapat ka nga sa akin. Aba, Lilia, ano pa nga bang gusto mong gawin ko para kumita ng pera? Alang namang ibenta ko pa pati ang aking atay. Hindi naman sa nagbibiro ako pero nagbebenta ako ng kambing kapag merong gustong bumili. Minsan bumabali ako sa mga mamimili ng palay at babayaran ko sa sunod na buwan pagkatapos ng anihan. Alam mo, wag kang mag-isip-isip ng kung ano-ano dyan. Baka ma-stress ka pa dahil sa akin. Ang isipin mo yung mga anak mo. Malapit na silang makapagtapos, magkakasama-sama na tayong muli. Sabik na ako makasama kayo. Mahal na mahal ko kayo. Pero Boyong, bakit parang nag-aalala ako tungkol sa'yo? Panay ang isip ko sa'yo. Baka kung ano nang ginagawa mo. Magtapat ka. Asawa mo ako, Boyong. Ay nako naman, Lilia, hindi ba't sabi ko sa'yo? Huwag na nating pag-usapan ito saka na pag nakauwi na kayo. Ha? O siya, sige na, magkatrabaho na ako. Paalam. Dumating na nga ang araw ng kanilang pagkatapos. Nakausap nila ang amang si Kaboyong pagkatapos silang makuha ang kanilang mga diploma. Napakalakas pa nga ng halakhak ni Kaboyong nang malamang nakapagtapos na ang kanilang mga anak. Itay! Itay! Graduate na po kami! Nakapagtapos na po kami ng pag-aaral. Maraming salamat po sa inyo talaga. Lahat po ng ito ay dahil sa inyo. Mahal na mahal ko po kayo, Itay! Sigaw ng magkakapatid. Itay, napakarami po naming award. Marami kaming certificate at trophy. Alam nyo ba, cum laude po kaming tatlo. Sigaw naman ni Janet. Nag-iyakan na ang mag-anak habang tinatapos ang speech ng kambal bilang cum laude ng universidad na iyon. Lahat sila iniaalay kay Kaboyong ang karangalang ginawa nila sa pag-aaral. Siyempre, kasama na doon ang sa kanilang ina. O siya, bago ko malimutan, kailangan ko ng patayin ng tawag at may hatapusin pa ako. Ihahanda ko na rin ang mga manok natin para kahit paano may handa naman tayo pag uwi ninyo, ha? Paalam na mga anak ko, mahal na mahal ko kayo. Lilia, sabik na ako makasama ka. Mahal na mahal kita, Lilia. Kinabukasan, naghanda na nga ang mag-iina para bumiyahing pabalik ng probinsya. Agad silang nagpaalam ng maayos sa kanilang landlady at syempre sinubukang tumawag muna sa kanilang ama para malamang sila'y pauwi na. Pero hindi ito sumasagot. Dumaan pa nga ang ilang mga oras. 4, 5, halos 6 na oras ang biyahe nila hanggang sa makarating na nga sila sa kanilang barangay. Malayo pa lamang sila ay sigaw na ng sigaw si Janet at nagtataka siya. Bakit hindi man lamang sila sinundo ng kanilang ama? Inisip naman ng kambal na baka naman nagkakatay pa ito ng panghanda. At dahil nga napakabigat ng kanilang bagahe, nauna na si Aling Lilia na pumasok ng bahay at laking gulat niya dahil natagpuan niya na guho na pala ang kanilang kusina. Napakatahimik at parang walang tao. Nagtungo siya sa tapat ng lamesa at meron dong mainit-init pang ulam. May takip ito at mukhang napakasarap. Tawag ng tawag si Kalilia kay Kaboyong pero hindi ito sumasagot. Pumunta ito sa kwarto pero ang higaan parang hindi man lamang nagalaw buong magdamag. Kaya naman nagpanik na ang mag-iinang ito. Kabadong-kabado na si Aling Lilia. Tumanaw siya sa kanilang malawak na palayan. Nagsusumigaw ito.
subalit si Kaboyong ay hindi sumasagot. Tao po? Tao po? Oh! Janet! Aling Lilia! Kambal! Kailan pa kayo? Dumating na pala kayo? Ngayon lang ba kayo dumating? Kasi dumaan ako kanina, nagdala ako ng ulam pero wala naman kayo. Oo. Kakarating ng namin, Elena. Pero nasaan ba si Kaboyong mo? Hindi ko po alam. Dumating po ko kanina dito, tinatawag ko rin siya pero baka kako nasa palayan, kaya iniwan ko na muna yung masarap na ulam dyan sa may lamesa para kako may makain siya. Ang buong akala ko po nasa palayan kaya hindi ko na po hinintay. Diyos ko, Elena, tulungan mo naman kami. Hindi nagalaw ang ulam mo kahit kaunti man lamang, medyo mainit pa nga ito. Pati higaan, hindi man lamang nagalaw ni hindi man lang nagulo. Ibig sabihin hindi pa siya umuuwi magdamag, Elena. Tulungan mo kami, Elena. Wala si Kaboyong mo. Saad ni Aling Lilia. Hindi na nga nakasagot pa si Elena. Takbo siya patungong palayan upang tumawag kay Kaboyong pero hindi ito sumasagot. Kasunod niya ang mag-ina. Tawag sila ng tawag, sigaw ng sigaw pero walang sumasagot na kahit isa man lamang. Maging mga kapwa magsasaka ni Kaboyong ay tumigil na muna sa pagkatrabaho at hinanap ang matanda. Naku po, andin ang Kaboyong! Halik kayo rito! Halik kayo rito! Sigaw ng lalaki. Patay na po ang Kaboyong. Hindi na po siya humihinga. Wala na pong tibok ang kanyang dibdib. Wala na rin po siyang pulso. Klase kahapon pa po siyang kinalulungkot ka po. Ang sabi ng mga kapwa magsasaka. Yan ang sigaw ng magkakapatid samantalang si Aling Lilia nawalan ng malay. Natagpuan nila ang katawan ni Kaboyong na nakahawak pa sa 3 inahining manok na ihahanda sana sa pag-uwi ng kanyang pamilya. Ang mga inahing manok na ito ang buhay na saksi sa kamatayan ng ulirang ama na ito. Maging ang mga kambing na nakatali pa sa katabing puno, saksi sa paghihirap ni Kaboyong. Mukhang atake sa puso ang kinamatay ng matanda. Kitang-kita, halatang-halatang lumaban ito dahil nakabaon pa ang kanyang mga kuko sa pilapil. Kitang-kita rin sa bakas ng kanyang mga paa na sinubukan pa niyang gumapang palayo pero hindi na nga niya kinaya. Itay, nagawa niyo po kaming pagtapusin sa pag-aaral kahit na hirap na po kayo. Pinilit niyo pong hindi isang lang ang lupain para sa amin. Pangako ko po sa inyo, babawi po kami. At habang buhay po namin tatanawing utang na loob ang lahat ng ito, Tay. Tay. Yan ang bulong ni Janet sa bangkay ng kanyang ama. Mahal na mahal ko po kayo. Mahal na mahal ko po kayo, Tay. Nang dahil nga sa pangyayaring ito ay hindi na nga siningil pa ang pamilya ni Kaboyong ng kanyang mga pinagkakautangan. Sa awa naman ng Diyos, nagkaroon naman magandang buhay ang magkakapatid na ito, kanya-kanyang trabaho at profesional na. Nagkaroon pa ng pagkakataong makita ni Lilia ang kanyang mga apo bago naman siya pumanaw. Ginawang lahat ng magkakapatid na ito na patunayan sa kanilang amang nasa langit na ang paghihirap niya ay hindi mapupunta sa wala. At dito na nga po nagtatapos ang ating istorya ng buhay, pamilya at pagmamahal. Nawa po ay minapulot po kayong aral sa storyang ito. Muli po ay magsama-sama tayong muli sa mga parating na storya pa sa kinabukasan. Maraming salamat po. Paalam.